Si Senate President Vicente Sotto III nagbabala na maaaring maging imposible na ang impeachment sa Pilipinas. Sinabing ang charter change ay handa daw pa niyang suportahan kasunod niya ng nagdesisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan may kabuuan pang detalye si Bombo Angelo Aganan. Nagbabala si Senate President Vicente Tito Sotto III na ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay maaaring magpahirap sa proseso ng pagpapatalsik sa mga matataas na opisyal ng gobyerno sa hinaharap. Pinagtibay ng Korte Suprema noong Huwebes, Enero 29 ang desisyon nitong inilabas noong Hulyo ng nakarang taon na nagpapawalang bisa sa impeachment laban sa Vice President matapos higit na nilabag nito ang probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa paghahain ng mahigit isang impeachment complaint laban sa iisang opisyal sa loob ng iisang taon. Sa botong 13-0, tuluyan ring tinanggihan ng Korte ang mosyon ng Kamara na muling pag-aralan ang nasabing pasya. Para kay Sotto, ang naging interpretasyon ng Korte Suprema ay naglalagay ng mabigat na hadlang sa proseso ng impeachment at nagdilimita sa kapangyarihang malinaw na ipinagkaloob ng saligang batas sa Kongreso. Ayon sa kanya, dalawa lamang ang posibleng paraan upang mabago ang sitwasyon: ang paghihintay sa pagriretiro ng kasalukuyang mga maestrado o ang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng charter change. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin pagka ganyan, ano? Pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So nakakapagtaka eh, baka nga it will take years, mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon natin. Kung hindi nila ako ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Inihayag din ni Sotto na plano niyang makipagpulong kay House Speaker Faustino Boyedi III sa ikalawang linggo ng Pebrero upang talakayin ang mga maaaring hakbang ng Senado at Kamara kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Binigyan din ng senador na malinaw sa saligang batas ang tinatawag na fast-track impeachment kung saan sapat ang pirma ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara upang agad na maisumite ang impeachment complaint sa Senado para sa paglilitis. Sa kaso ni Duterte, higit sa 2/3 o 215 ng mga kongresista ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint. Samantala, nilinaw naman ng Korte Suprema na ang pagbasura sa impeachment ay hindi nangangahulugang napawalang sala ang Vice Presidente at kinikilala pa rin ito ang eksklusibong kapangyarihan ng Kongreso sa usapin ng impeachment. Gayunman, ayon kay Sotto, sa kasalukuyang interpretasyon ng Korte Suprema, ang impeachment sa bansa ay tila naging isang prosesong napakahirap isakatuparan kung hindi man halos imposible. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.